Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang maaaring ang taglay na devil fruit nitong si Loki. Pero bago nga yan ay kilalanin nga muna natin itong si Loki. Sa mga hindi nakakaalam, si Loki ay prinsipe nga ng Elbaf bilang ang anak ni King Harald at ang nakababatang kapatid nga ni Haraldin. Siya ay kilala bilang a cursed prince at shame of Elbaf. Currently, siya ay in prison matapos ng patayin ang kanyang ama upang nga ma-obtain ang hindi pa nga malamang kung anong uri nga ng devil fruit. Nire-refer nga ni Loki na God ang kanyang sarili, God na sinasamba ng Elbaf, at bukod nga dyan, sinasabi nga din na siya nga ang wawasak sa mundo. Sa hindi rin po nakakaalam minsan na nga rin siyang nag-arrange nga ng marriage kay Charlotte Lola na sana ay kakampingan ng Elbaf itong si Big Mom. Kaso nga lang ay tumakas nga itong si Charlotte Lola. Na love at first sight nga itong si Loki kay Charlotte Lola. Sa kabila ng itong si Charlotte Lola ay anak ni Charlotte Linlin, a figure hated among nga sa giants. Si Loki ay nagpropose kay Lola at successful ngang na-arrange na yung political marriage nila. Kaso nga lang hindi nga inonor ni Lola ang feelings nga nitong si Loki at siya ay umalis para nga mahanap ang kanyang true love. Kung sa love ay medyo minamalas itong si Loki, pagdating naman sa power and abilities, si Loki ay extremely powerful among the giants. Ikinukonsidered nga niya na siya ang pinakamalakas na warrior sa lahat ng Elbaf. At naniniwala nga ang mga giants na si Loki ay mayroong enough power nga para wasakin ang mundo. As acknowledgement sa kanyang capabilities, ang world government ay nag-issue nga ng special bounty of 2,600,000,000 berries kay Loki. Although specific behind kung bakit nga kinukonsidered ito na special to begin with ay currently unknown pa rin. Bilang prince nga ng Elbaf, siya ay previously held significant authority at influence nga over the warriors nga at citizen ng Elbaf. Ang Elbaf kung saan sinasabing ang strongest kingdom nga sa buong mundo. Following na si Loki sentencing bilang criminal at siya ay naparusahan, hindi naman ito nagpapakita na siya ay nagtataglay ng royal privilege, pero sa kabila nga ng status ngayon ni Loki, napanatili nga nito ang kanyang impluwensya kung saan ito ang dahilan kung bakit kinukonsidered pa rin siya na banta. Kung pag-uusapan naman ang devil fruit ni Loki, hindi pa nga rin ito tukoy kung ano nga ba yung taglay nga niyang devil fruit. Ito ay isang type and powers na currently unknown, pero ito ay purportedly isang legendary fruit na talagang gustong-gusto nga niyang taglayin dahil dumating na nga rin siya sa punto na pinatay niya ang kanyang sariling ama upang makuha lamang ito. Dahil nga dito, maraming ang One Piece fans ang naglabas nga ng teorya about nga sa maaaring taglay na devil fruit ni Loki. Kaya naman, sa video ito, pag-uusapan nga natin ang mga teoryang ito. Ang una at ang pinaka-common belief ay ang fruit na ito ay isang mythical zone type na kilala bilang Heavy Nomi model Jormungandr, kung saan ang devil fruit na ito ay binibigyan nito ng kakayahan ang user to transform sa isang hybrid at full form na Jormungandr at will. Ito ay fully transform, ang user nito ay sinasabing nagiging white serpent that much larger kaysa nga sa giants. Mayroong few symbolic references kung bakit nga sinasabing maaaring ang devil fruit na ito ay taglay nga ni Loki. Specifically, the fact na sa Norse mythology ang Jormungandr at si Loki ay nagsishare nga ng very close tie, and that Loki wants to bring out the end of the world, kung saan ito nga rin ang gustong gawin nga ng Jormungandr. Bukod pa nga dyan, meron ngang kumakalat sa fandom na isang theory about nga sa tinatawag na God fruit, kung saan sa isang panel mula nga sa Skypiea ay ginamit ngang reference point to talk about nga sa various god. This was the first mention nga sa sun god na eventually nga ay nakumpirma na Nika. So keeping this in mind na meron ngang nabanggit
na Earth God na maaaring ang Jormungandr, considered on how the serpent is called around the world sa Norse mythology. Bukod nga dyan guys, may isa pang ang kumakalat about nga sa devil fruit ni Loki at ito nga ay ang Inu-Inu no Mi model Fenrir. Sinasabing ito ay isang mythical zone type devil fruit na nagbibigay nga ng kakayahan sa user na mag-transform into hybrid Fenrir and full Fenrir at will. The devil fruit give the user increased attributes, pero ang attributes na ito ay mas higher kaysa nga sa average zone. Ibig sabihin, ang prevailing theory about nga sa nature nga ng devil fruit ni Loki ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan para ma-transform into a giant wolf na tinatawag na Fenrir mula nga sa Norse mythology. May mga dahilan kung bakit ito ang sinasabing devil fruit nga ni Loki. Ang isa nga dito ay ang Fenrir ay ang isa nga sa anak ni Loki. Ang Fenrir at ang Jormungandr ay ang parehong anak ni Loki. Ito ay sa Norse mythology guys ha. Loki ang pangalan ng tatay ni Fenrir. So ibig sabihin nandito na ang maaring connection ng dalawa, as well as the fact that Fenrir is also chained up sa low point nga ng mundo, katulad nga nitong si Loki ng One Piece na nakakadena sa bottom of Elbaf. Sa Norse mythology, sinasabing when Ragnarok happened, ang Fenrir ay nagkaroon nga ng one of the most important roles dito, at ito nga ay noong nakipaglaban nga ito against Odin at pinatay. So maaring inadapt nga ni Oda ang pangyayaring ito, at ang connection ni Loki sa One Piece at Fenrir ay specifically nagpapakita sa kung ano nga ang possible abilities ng devil fruit ni Loki. Pero ito guys, last but not the least, ang pinaka-arguing sa lahat, at ito nga daw ay ang dalawang sun god. Ang idea ng pagkakaroon ng dalawang sun god ay hindi malabong mangyari sa One Piece. May possibility na mayroong dalawang sun god kung saan maaring si Loki ay mayroong definitely not been stated na Nika. Ibig sabihin, maaring merong special kind of sun god. This is further back up by the fact na everyone sa Elbaf alam kung ano nga ang itsura ng sun god. For the instance na sina Dory at Brogy at ang ibang giant ng giant warrior pirates ay madali nga nilang natukoy na si Luffy ay similar sa kanilang sun god in terms nga ito sa appearance. The fact na tinawag nga ni Loki ang kanyang sarili bilang sun god at maraming tao nga ang naniniwala to be this godly entity simply means na kaya nga niyang mag-transform into something similar. Alam ng lahat ng One Piece fans na hindi nga pwedeng magkaroon ng dalawang Nika, na maaaring ibig sabihin rin nito na hindi natin maaalis ang chance na baka in some point napagpalit nga ang Nika sa ibang devil fruit, na ibig sabihin lang nito kahit saang anggulo natin tignan, kahit ano pa mang devil fruit ang taglay ni Loki, paniguradong ang ability nito ay similar sa sun god Nika but of a different godly entity. Pero may mga other possibility din na maaring merong matagumpay na nag-replicate nga sa power nga ng sun god Nika noon, katulad na lamang ng ginawa ni Vegapunk sa devil fruit ni Kaido. It is known fact na ang mythical zone power ay pwede ngang i-replicate through artificial devil fruit, and maaring ito nga ang taglay ni Loki kasi wala nang ibang paraan para masabi na yung dalawang devil fruit na ito, maliban na lamang kung mayroon nga silang slight differences tulad nga ng kay Momo at kay Kaido. So hopefully nga guys, masagot na nga ang katanungan natin na yan. So yan nga guys, ang ilan nga sa mga teorya about nga sa devil fruit nga ni Loki. So dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!